Mga ka-sports, isang malaking hamon ang haharapin ngayon ng Gilas Pilipinas. Breaking news, hindi makakapaglaro si Justin Brownlee sa napakalagang laban kontra Australia dahil sa kanyang mga iniindang injury. Pero sa kabilang banda, ito rin kaya ang magiging pinakamalaking pagkakataon para tuluyang patunayan ni Juan Gomez Diliano, Carl Tamayo, Kevin Kiambao at iba pang local stars na kaya nilang buhatin ang Gilas kahit wala ang kanilang naturalized player. At isa pang malaking update, may bagong balita na rin tungkol sa susunod na koponan ni Kai Sotto sa USNCAA Division 1. Pag-uusapan natin lahat ng yan. Pero bagong lahat, kung mahilig ka sa basketball updates at Gilas Pilipinas, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Tara, simulan na natin. Matapos ang nakakapagod na double overtime battle kontra New Zealand, hindi na nga makakalaro si Justin Brownlee laban sa Australia. Ayon sa inilabas na medical update ng SPP, may ilang injuries na iniinda ang ating naturalized player. Kabilang dito ang hamstring strain sa kanyang hita at tendinopathy sa kanang paa at cartilage swelling sa kaliwang tuhod. Kung inyong napansin noong laban kontra New Zealand, kitang-kita na hindi na po 100% ang kondisyon ni Brownlee. Gayunpaman, hindi pa rin siya tumigil sa paglalaro at ginawa pa rin ang lahat para tulungan ang Gilas. Ngunit ngayong haharap sila sa isa na namang physical na powerhouse na Australia, nagpasya ang coaching staff na ipahinga muna siya upang hindi na po lumala ang kanyang kondisyon. Mahalaga rin ito dahil nalalapit na rin ang PBA's Governors Cup kung saan malaking bahagi pa rin siya ng Barangay Ginebra. Sa madaling salita, all local ang Gilas Pilipinas laban sa Australia. At dito, magsisimula ang tunay na pagsubok. Pero kung may magandang balita man, ito ay ang ipinakitang laro ng ating local players laban sa New Zealand. Sa pagkawala ni Scotty Thompson at Calvin Optana dahil sa injury, nabigyan ng malaking pagkakataon ng ilang manlalaro at hindi nila ito sinayang. Pinakamalaking sorpresa si Juan Gomez Diliano. Bagamat hindi siya kabilang sa original na Final 12 at naging kapalit lamang ni Scotty Thompson, nagpakita siya ng napakalaking puso. Nagtala siya ng 23 points, 6 rebounds, 4 na 3 points at 9 of 15 shooting. Pinaka-importante sa lahat, siya ang tumira ng dalawang napakalagang tres na nagdala sa Gilas sa overtime. Isa itong performance na maaaring magbago ng kanyang katayuan sa national team. Samantala, mas lalo ring umangat ang laro ni Carl Tamayo. Dahil sa pagkawalan ni Calvin Optana, halos dumoble ang kanyang playing time. Mula sa limitadong minuto, umabot siya ng mahigit 26 minutes at sinuklian niya ito ng 17 points, 4 rebounds at 3 of 4 shooting mula sa 3-point area. Mas naging agresibo siya, mas naging kumpiyansa at ipinakita niyang handa siyang maging isa sa pangunahing scoring options ng Gilas. Hindi rin nagpahuli si Kevin Kiambao. Nagpakawala siya ng 23 points, 9 of 16 shooting, 3 rebounds at 3 3-pointers. Bukod sa kanyang shooting, kitang-kita rin ang kanyang playmaking ability. Kaya niyang gumawa ng puntos para sa sarili, kaya rin niyang gumawa ng pagkakataon para sa kanyang mga kakampi. Isa siya ngayon sa pinakamahalagang piraso ng bagong henerasyon ng Gilas Pilipinas. So ngayon, dahil sa napakagandang ipinakitang laro ni Juan Gomez Diliano at Carl Tamayo, maraming fans na nagtatanong, kapag tuluyan ng gumaling sina Scotty Thompson at Calvin Optana, sino ngayon ang posibleng mawala sa Final 12? Hindi ito magiging madaling desisyon para kay Coach Tim Cone. Dahil habang wala ang ilan sa kanyang pangunahing players, may ibang mas lalo namang nagpapakitang karapat-dapat silang manatili sa lineup. Mas tumitindi ngayon ang kompetisyon sa bawat posisyon. At para sa Gilas, magandang problema ito. So, samantala, may bagong update rin tungkol kay Kai Sotto. Patuloy na hinihintay ng maraming fans ang opisyal na anunsyo kung saang NCAA Division 1 school siya maglalaro ngayong season. Sa mga naunang impormasyon, 5 universidad ang kabilang sa pinagpipilian. Ngunit ayon sa pinakahuling clue, nasa Western United States ang magiging bagong koponan ni Kai. Ibig sabihin, palapit ang opisyal na announcement. Isa itong panibagong kabanata sa kanyang basketball career na inaabangan hindi lamang ng mga Pilipino, kundi maging sa international basketball community. So second round secured ba? Ano man ang maging resulta laban sa Australia, may magandang balita pa rin para sa Gilas Pilipinas. Sigurado na makapasok ang ating pambansang koponan sa second round ng qualifiers matapos nilang 2 beses talunin ang Guam. Kasama rin nilang umabante ang New Zealand. Sa susunod na yugto ng kompetisyon, naghihintay na ang mga matitinding kupunan kagaya ng Iran at Jordan. Mas magiging mahirap ang bawat laban. Ngunit kung magpapatuloy ang pinakitang laro ng ating mga local players, maraming dahilan para maging positibo ang mga Pilipinong
basketball fans. Ngayon mga sports, gusto kong marinig ang iyong opinion. Sa tingin ba ninyo, kaya bang makipagsabayan ng all-local Gilas Pilipinas kontra Australia? Karapat-dapat na bang manatili sa Final 12 sina Juan Gomez Diliano at Carl Tamayo kahit bumalik na sina Scottie Thompson at Carlin Optana? At saang NCAA Division 1 school kaya mapupunta si Kai Sotto? I-comment ninyo ang inyong sagot sa ibaba at kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng balita tungkol sa Gilas Pilipinas. Maraming salamat sa panunood, God bless at mabuhay ang Philippine Basketball.